Regalo ng pagpapatawad na kaloob sa atin ng Panginoon. Second, ang regalong ito nagbibigay sa atin ng kakaibang kapangyarihan ng isip at puso. Naniniwala ba kayo, brothers and sisters, na sa sandaling tayo pinatawad ng Panginoon, tayo'y nilinis ng Panginoon, tayo'y pinagpala ng Panginoon, tayo'y tumatanggap ng kapangyarihan? Amen. Amen. Totoo yan. Yes, amen. Lalo na pag late kayo dumarating. Tumatanggap ng power yan. Amen. So, kakaibang kapangyarihan ng isip at puso. Bakit kapangyarihan na ipinagkakaloob sa isipan at sa puso ng tao? Ang ipinagkakaloob sa isipan ng tao ay yung kakayahan niyang magkaroon ng karunungan galing sa Diyos. Amen. At sa puso, yung kakayahang magmahal. Amen. Yung hindi niya kayang mahalin ng araw, namamahal na niya ngayon. Praise my God. Yung kagalit niya sa kabilang kwarto ng flat nila, natututunan na niyang mahalin. Amen. Wow. Amen. Yung dating pag nakita niya, gusto niya sakalin, ngayon inaangkap na niya. Amen. Okay. Iyon ang kaloob ng Diyos na regalo pag marunong tayo magpatawad at pag pinatawad tayo. Dalawa yan eh. Dalawang biyaya ang tinatamo mo sa sandaling ikay tumanggap ng pagpapatawad. Biyaya sa pinatawad at biyaya doon sa nagpatawad. Amen? Ano biyaya ang tinanggap noong nagpatawad tsaka ng pinatawad? Pareho lang biyaya ang tinatanggap niya. Ano yun? Ha? Ano? Ha? Lubos Ang kagalakan, kayapan, Ano muli? kayapan sa'yo lamang, matatagpuan. Kapayapaan, kagalakan, kagalingan. Kapag ang tao ay nagpatawad, nagkakaroon ng kagalingan. Totoo yan. Marami, brothers and sisters, na nagkakaroon tayo ng karamdaman, sakit ng tao dahil mayroon tayong daladalahin sa buhay na hindi mo mabitawan. Basura na yan. Amen. Ano bang basura kailangan tinatapon? Hindi yan iniimba. Amen. Dahil pag ang basurang yan ay nabulok, kapatid, masangsang ang amoy mo. Maraming praise. Hallelujah. Philippians chapter 4 verse 7. Amen. Ano sabi doon? At ang di malirit na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen? Iingatan ng Diyos ang puso at isip natin. Lalo na kapag tumatalon tayo ng 10. Amen. Kapag tayo iningatan ng Diyos, kapatid, yan ang pinakamahalagang pag-iingat na meron ka. Amen. Ingatan ang puso mo, ingatan ang isip mo, tsak yun, tagumpay ka. Amen. Bakit? Kapag binigyan ka ng wisdom ng Panginoon sa iyong pag-iisip, dadaan ka sa matuwid na daan. Amen. Diba, moto ni Pinoy, matuwid na landas. 1 taon na, ewan ko kung nasaan yung matuwid. Diba? Pero pag sa Diyos ka lumakad sa matuwid na landas, kapatid, hindi abutin na 1 taon mo, tuwid ang daan mo. Amen. Gusto lang ng Diyos yung total surrender sa Kanya. Amen. Diba? Pagkaloob mo sa Kanya lahat, pagkatiwala mo sa Kanya lahat, tsak yun, masaya ang buhay mo. Amen. Amen? Upo ulit tayo, upo ulit tayo. Upo ulit tayo. So, ang regalong ito'y nagbibigay ng kakaibang kapangyarihan ng isip at puso. Now, kapag iningatan ng Diyos ang inyong puso at iningatan ng inyong isip, paano ka magkakaroon ng kapangyarihan? Paano? Sa pamamagitan ng iyong salita. There is power. Magkakaroon ka ng kakaibang kapangyarihan na kung saan anumang pangingin mo sa ngalan ni Jesus, kung may pananalig ka, darating sa iyo. Amen.
Bakit iba kahit sabihin nilang paatin-atin ang gawain, walang kapangyarihan ang kanilang salita? Bakit? Sapagkat nahahadlangan. Sa sandaling merong kang galit na nandiyan sa iyong puso, kapatid, nahahadlangan yung biyaya para sa iyo. Diba? Kaya nga nung isang araw nagdinili ako, sabi ko, Lord, sana lahat ng paghihirap ko dito, lahat ng pagsiserve ko sa iyo, sana hindi mawala ng saysay. Amen. Amen. Totoo yun. Tandaan ninyo, dapat tayo marunong magsuri ng sarili. Suriin natin sarili natin na baka pagdating ng araw, itong pag-upo-upo ko dito, pagdating ng biyernes, masayang lang. Sayang! Diba? Subalit kung tayo ay mamumuhay ayon sa aral na ating natutunan, kapatid, yung sayang naaayos. Diba? Alam niyo si Brother Ronan kung ano una kong ginawa? Sabi ko sa Panginoon, Lord, una kong gagawin, lahat ng mga kaibigan ko sa Facebook, totoo yan, lahat ng kaibigan ko sa Facebook na hindi ayos, buburahin ko. Amen! Yung mga taong puro negative ang dinudulot sa buhay ko, buburahin ko. Amen! Binura ko lahat. Mahigit yata 500 yung friend ko doon. Ngayon, 100 na lang. Sabi ko, puro kamag-anak na lang, tsaka mga kapatid sa gawain. Amen! Totoo yan. Binura ko. Tapos minsan may pumapasok pang mga bastos na ewan ko saan nagkagaling yun. At nang hindi ko nga alam kung paano buburahin yung buong Facebook. Gagawa na lang ko ng bago. Minsan totoo yan. Ginagamit ng kaaway ang Facebook na yan. Na internet. Minsan pagbukas mo may lalabas, babae nakatihaya. Ewan ko kung anong ginagawa niya doon. May lalabas, babae nakatihaya. Ikaw naman, hindi mo pwedeng ititingnan. Aba, maganda ito. Ano ba itong nakatago doon? Diba? Kanina, bago kami pumunta ng simbahan, dumaan ako doon sa kainan. Ay kasabay ko si Brother Darren, tsaka yung aking driver. Umaga pa lang, may demonyo na. May babae doon kumakain, suot, diretsyung gano'n na maiksi. Umupo sa sopa, puti ang babae, puti. Pati panty ata puti. Bumukakak pa doon sa harapan namin. Sabi ko kay Brother Darren, Brad, ang mata mo, diretso doon. Ang sabi ko kay Brother Darren, Brad, mata mo, diretso tingin. Ang lumingon yung driver ko. Sabi na yun. Sabi mo niya, parang umaga. Bumuka kayo babae gano'n. Hinarap pa sa amin gano'n. Buti lang, di ko nakita. Nakita yata. Nakita yata. Nakonsensya maamin na. Totoo yan. Maraming tukso. Kahapon, noong isang araw, pinagbubura ko lahat ng mga hindi ka nais-nais doon sa internet. Nakakahapon, may nag-add na naman sa akin. Sabi ko, paano ba pumapasok itong mga ito dito? Hinahanap talaga nila ako. Alam mo, ganyan eh. Diba, binasa natin dati sa salita ng Diyos. Ano yun? Sabi, sa sandaling nais mong magpakabuti, doon ka tutuksohin. Amen. Totoo yan. Kung saan kung nais magpakabuti, doon ka tutuksohin. Pati nga yung website natin dati ng gawain, di ba? Pinapasok ng mga nakaborles na babae. Oo, yung website natin ng gawain, yung elshadaykatar.com ayun, yung elshadaykatar.com na yan. Yun ba yun? Oo, yun pa sa yun na yun. Pinapasok ng mga ganyan. Pagbukas mo doon, si El Shaddai hinahanap mo, lumalabas doon si El Patay. Gusto kang dalhin sa kamatayan. Di ba? May bastos, ewan ko mga babaeng yun. Naghihintay nga ako doon, may lumabas kapatiran eh. Diba? Na magpapatotoo sabihin, sana wala nang ganito, sana walang ganyan. Dapat kinukunin sa Pilipinas. Sa ibang panig ng mundo, parehong babae, kinakasal na. Parehong lalaki, kinakasal na. Sa Pilipinas, laman ng balita, pag nanood ka ng TFC, kinukunin na ng simbahan dahil nagpapakasal, same-sex marriage. Diba?
saan papunta ang mundo?